Isa agad sa nagustuhan ko dito ay yung magandang video stabilization. Tulad nito, nakamount sa RD ng bike ko pero ramdam pa ring meron, lalo pag hawak mo lang. Unang tingin pa lang gusto ko agad yung forma na merong premium vibe. Flat frame na manipis kaya komportableng hawakan. Tulad ng Pro Plus, magaan din itong Hot 60 Pro sa 170 grams. Para may idea lang tayo, mas magaan ng onte sa jumbo size na sabon or small size na dilata. Isa ulit na pros, 5,160 mAh battery ang linagay tapos 45 watts pa. Kaya makakabalik ka agad sa game na linalaro mo pag nalowbat ka, pero meron din itong bypass charging. Ang swabe nito sa CODM sabay. Tapos in-display fingerprint scanner na rin. Common kasi sa ganitong budget-friendly na smartphone ay naka-side mounted lang. Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at itong akin channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bago release ng Infinix, itong Hot 60 Pro. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong SIM ejector, itong user guide, warranty card, freebie na phone case. Hard case ito guys, ito yung nababasag. Sa pinakaloob ng box, itong Type A to Type C cable. At ang huli, itong power brick. Ito'y supported ng 45 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 57 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Peel lang natin ito. Itong na-unbox natin, ito yung color na titanium gray. Available din ito sa ibang kulay. Ganito ang appearance ng texture. Yung back panel design matte finish na professional yung vibe. Ako, mas gusto ko yung ganito, minimalist, di sobra-sobra. Tapos sa camera module, meron yung groove lining na parang color orange. Next, boot on na natin. Meron nga pala yan pre-installed na screen protector. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78 inch na 1.5K resolution na AMOLED display din. Pros, hanggang 144Hz na ang nandito, na meron din yan screen protection na Gorilla Glass 7i. Yung camera na nasa punch hole 13 megapixel. Ito yung sample ng picture. Sa screen body to ratio, kahit entry level, kala mo wala ka sa category nun dahil sa nipis ng bezels. Sa widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5GHz ng Wi-Fi, Android 15 version ang nandito. Supported din ito ng NFC. Itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant. Yung 8GB RAM nito, meron niyang memory extension na plus 3, 5 at 8. Na ang pros, yung flash memory nito ay UFS. Mas marami kasing advantage ang UFS versus eMMC, tulad na mas mabilis sa data transfer, tipid sa power consumption at mas solid versus eMMC. Ang main shooter nito ay 50 megapixel. Parang 3 lens, pero nagtest ako dyan, tinakpan ko isa-isa. Ang gumagana lang talaga yung isa na nasa taas. So decoration lang yung dalawa para magmukhang triple camera. Ito yung sample ng pictures. Ito ang video settings na available. Sa 1080p ang swabe ng stabilization. Naka 30 fps din pala ako dito at sinelect ko itong icon. Pero nung nag-switch ako sa 2K resolution, maalog. So babaan natin sa 720p. Yan, meron na ulit stabilization. Meron din itong dual video recording. Napansin ko sa rear, oo, meron stabilization. Pero yung front camera ay wala. Ito naman sa steady. Ang video zoom nito ay hanggang 10 times.
Dagdag details ko lang sa frame flat edge. Sa right side, nandito itong volume rocker. Sa ilalim nun, yung power button, / on-off switch. Yung extra ditong pindutan, itong may kulay, ito yung para sa Folax. Parang AI. Sa left side, itong para sa SIM tray. Triple cord slot ang nandito. Pros, ito'y IP64. Bukod sa dust and splash, pwede rin niya mabagsak pero hanggang 1.5 meter lang. Sa ilalim yung speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas yung pangalawang speaker. So dual speakers itong Hot 60 Pro. Ito yung tunog ng speaker. Napansin ko medyo mataas yung treble. Ang chipset nito ay Helio G200 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Conclusion, sa ganitong presyo, meron ka ng kumpletong features at matinong specs para magamit mo ng maayos sa pang-araw-araw. So bakit hindi? So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, peace!